Tara, sama ka. Yayanip ang kaklase ko. Pupunta kami ng Romblon next week. Napatigil ako sa pagsusulat. Romblon, parang ang layo naman. Bakit naman kayo pupunta doon? Tanong ko. Uwi kasi kami doon. Fiesta sa amin. Sayang, first time kong makakasama mo sa probinsya namin. Napaisip ako, hindi pa ako nakakasakay ng barko. Mukhang exciting, pero kaya ko ba? Sige, pag-isipan ko, sagot ko. Hindi naging madali ang pagpaalam. Kinailangan kong magpasa ng excuse letter sa school. Kailangan din ng permiso galing sa mga magulang. Bakit kailangan mo pang sumama? Tanong ni inay. Alam kong nag-aalala lang siya. Opo, nay, promise, mag-iingat po ako, pangako ko. Ipinaliwanag ko ang lahat. Tungkol kay Bok at sa fiesta. Sa wakas, pumayag din sila. Tuwang-tuwa ako. Excited na akong sumakay ng barko. O siya, mag-impake ka na, sabi ni Itay. Basta wag kang gagawa ng kalokohan doon, ha? Maga kaming nagkita ni Bok sa pier. Ang laki pala ng barko, medyo kinabahan ako. Pero naisip ko, adventure to. Mahaba ang biyahe, pero sulit naman. Ang ganda ng dagat. Kulay asul ang tubig, may mga isla din kaming nadaanan. Pagdating sa Romblon, sinalubong kami ng pamilya ni Bok. Ang babayit nila, parang pamilya ko na rin sila. Tuloy ka muna sa bahay, sabi ng nanay ni Bok. Magmeryenda muna kayo. Maraming kwento si Bok tungkol sa Romblon. Ipinakilala niya ako sa mga kamag-anak niya. Masasarap ang mga handa nila. Tikman mo to, alok ni Bok. Tubayan. Maasim-asim ang lasa. Medyo nakakalasing din pala. Pero masaya naman. Lalo na't kasama ko si Bok at ang pamilya niya. Isang gabi, habang nagkukuwentuhan kami, may isang babaeng lumapit. Kayo ba ang mga kaibigan ni Bok? Tanong niya. Ako nga pala si Easter, ate niya. Naging masaya ang mga sumunod na araw. Namasyal kami sa mga beach. Nag-swimming, nag-sunbathing at kumain ng seafoods. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Easter sa dalampasigan, bigla siyang nagsalita. May sasabihin sana ako sa iyo, sabi niya. Halata sa mukha niya ang kaba. Ano yon? Tanong ko. Matagal na akong may gusto sa iyo, pagtatapat niya. Simula pa nung una kang makita. Nagulat ako sa sinabi niya, hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung ano ang isasagot kay Easter. Masyado akong nagulat. Pero naging maayos naman ang lahat. Nanatili kaming magkaibigan, natapos ang bakasyon. Kailangan ko nang umuwi, bitbit ko ang mga alaala ng Romblon, ang gandang lugar, ang babait ng mga tao. Maraming aral ang natutunan ko sa biyahe na ito. Natuto akong sumakay ng barko, natuto akong mag-adjust sa ibang tao. At higit sa lahat, natuto akong pahalagahan ng mga simpleng bagay sa buhay. Salamat Romblon, siguro babalik ko.